ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama ang buong pwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Huwebes, October 23, 2025. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating pong mga headlines. Mga pagdinig ng ICI ukol sa anomalya sa flood control projects ila-livestream na simula sa susunod na linggo. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hinihimok na sertipikahang urgent ang pagbuo ng Independent People's Commission o IPC. Nasunog na DPWH office sa Quezon City, may 1% kickback umano mula sa flood control project ayon sa ICI. DPWH nilinaw na walang dokumento na may kinalaman sa flood control projects ang nadamay sa nasunog nilang opisina sa Quezon City. Pondo para sa pagpapagawa ng mga silid-aralan inalis ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa DPWH. Aligasyong may koneksyon si First Lady Liza Araneta Marcos kay Maynard Ngu na dawit sa anomalya sa flood control projects, walang basihan ayon sa Malacanang. Sa atin namang Metro News, sunog sa isang residential area sa Malabon City, umabot ng Task Force Alpha. Sa ating Science and Technology News, rare species ng halaman muling nadiskubre sa Masungi Reservoir matapos ang mahigit 100 taon. Sa atin namang Lifestyle News, isang Muslim-friendly travelogue inilunsad ng Department of Tourism. Para sa ating music trivia ngayong petsa, nanguna sa US Billboard Hot 100 ang 1976 song na ito ng American rock group na Chicago. Ano ang kantang ito? Alamin. Sa atin namang balitang kakaiba, isang lalaki sa Turkey pinagbabayad ng danyo sa kanyang dating asawa. Makaraang pangalan ng Chubby ang numero nito sa kanyang contact list. Ang ating pong oras, 6:39 ng umaga. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Onanyo. At ako po si Kenny Gacosta. Narito naman ang detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. Inanunsyo ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na simula sa susunod na linggo ay ila-livestream na ang kanilang mga pagdinig ukol sa umano'y anomalya sa flood control projects. Ibinahagi ito ni ICI Chairman Andres Reyes Jr. sa pagdinig ng Senate Committee on Justice and Human Rights sa tumatalakay sa Senate Bill No. 1215 na layong bumuo ng Independent People's Commission o IPC na magsasagawa ng investigasyon sa lahat ng anomalya sa infrastructure projects. Ayon kay Andres, sisimulan na nila sa susunod na linggo ang pagla-livestream ng investigasyon kahit pa kulang sila sa pasilidad. We don't have the facility and we don't have the rules of procedure, but we will already shorten the procedure in spite of no rules allowing us. We will now go on live stream next week. Once we get to be able to have the technical capability with us already. So again, I repeat, we'll be doing live stream next week. Sa pagdinig, inamin din po ni Reyes na marami pang kailangang ayusin sa ICI at nangangailangan din ng komisyon ng mas malawak na kapangyarihan. Our creation needs more powers, more refinement. Again, I will just echo what you have said earlier, that this thing is outrageous and makes me cry that how can these people get away with 500 billion pesos? It's our inspiration to work hard.
We are only 39 days old. ICI is only 39 days old. For the last 21 days, we only had 3 lawyers. And now we have some volunteers from the PAO and from the other agencies. But we will try our best to be able to full blast investigation of all this fraud. Sa panig naman ng Malacanang, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na bukas sila sa plano ng ICI na i-livestream ang investigasyon sa anomalya sa flood control projects. Ipinaubayan na anya ng palasyo sa ICI ang pagpapatupad ng mga hakbang upang maipakita sa publiko na patas ang isinasagawa nilang investigasyon. Samantala, ICI may buong kalayaang magdesisyon sa proseso ng flood control probe ayon sa Malacanang. Narito po ang report ni Chanel Salazar. Nanindigan ng Malacanang na hindi ito manghihimasok sa anumang paraan o proseso na ipatutupad ng Independent Commission for Infrastructure sa flood control probe. Kasunod ito ng anunsyo ng ICI na sisimulan na nilang i-livestream ang mga pagdinig simula sa susunod na linggo. Ayon kay Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro, ang pagpapatupad ng ganitong hakbang ay bahagi ng kanilang mandato. Nasa ICI anya ang desisyon kung ano ang nais nilang gawin para ipakitang bukas at patas ang kanilang proseso. Nauna na ring sinabi ng palasyo na kontento sila sa kasalukuyang takbo ng mga pagdinig sa ICI. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. Samantala, hinimok ni Senador Kiko Pangilinan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sertipikahang urgent ang Senate Bill number 1215 na naglalayong bumuo ng Independent People's Commission o IPC. Sa pagdinig ng Senate Committee on Justice and Human Rights kahapon, sinabi ni Pangilinan na ang bubuing IPC ay isang permanente at non-partisan na ahensya na nakatuon lamang sa pagsisiyasat ng katiwalian at mga anomalya sa infrastruktura ng pamahalaan. Iginiit ni Pangilinan na kung maisa sa batas ito, magiging mas malakas at malaya ang investigasyon kumpara sa kasalukuyang Independent Commission for Infrastructure o ICI na binuo sa pamamagitan lamang ng executive order. Bubuin anya ang IPC ng 5 miyembro ng magkasamang itatalaga ng Kongreso at ng Hudikatura upang matiyak ang kalayaan sa ehekutibo o ehekutibo. Ayon pa kay Pangilinan, bibigyan lang ng 60 araw ang komisyon para mag-imbestiga sa mga anomalya at kailangang maisapubliko ang lahat ng natuklasan sa loob ng 30 araw. Maging si dating Senate President Franklin Drilon ay nananawagan din kay Pangulong Marcos na sertipikahang urgent ang pagbuo ng IPC. Giit ni Drilon, hindi na maitatanggi ang galit ng mga tao sa napakalawak na korupsyong natuklasan sa mga infrastructure projects sa iba't ibang ahensya, partikular na ang mga maanumalyang flood control projects ng DPWH. Samantala, panukalang mag-i-institutionalize sa Independent People's Commission na mag-iimbestiga sa mga maanumalyang proyekto, isasalang na sa plenaryo sa pagbubukas ng sesyon. Conde Batak sa detalye. I-endorso na agad sa plenaryo ang Senate Bill No. 1215 o ang panukalang paglikha ng Independent People's Commission o IPC na isinusulong ni Senate President Tito Soto III. Ito'y matapos na tapusin ng Senate Committee on Justice and Human Rights ang pagdinig tungkol sa panukala na gawing permanenteng batas ang binuong Independent Commission for Infrastructure o ICI na magiging IPC para sa mga investigasyon ng iba pang mga anomalya sa government infrastructure. Ayon kay Senate Committee on Justice Chairman Kiko Pangilinan, bubuo ng Technical Working Group na siyang hihimay sa probisyon ng panukalang batas at sa pagbabalik sesyon sa November 10 ay inaasahang i-sponsor na ang committee report sa plenaryo. Hihilingin din ng komite ang sertipikasyon ng Pangulo upang mapabilis ang pag-aproba at pagsasabatas nito. Send representatives to participate in the Technical Working Group meetings so that we can prepare the committee report. And yes, that was the intention actually. The Senate will resume sessions in November 10. So by then, which is 3 weeks from now, we hope to have that committee report sponsored and seek the certification of the Office of the President.
Suportado naman ni dating Senate President Franklin Drilon, dating Supreme Court Chief Justice Reynato Puno, ICI Chairman at dating Justice Andres Reyes Jr. at ICI member dating DPWH Secretary Rogelio Singson ang pagkakaroon ng IPC. Conde Batak ng DWWW 774, Your Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Conde Batak. 774 Balita Ngayon. Tumanggap umano ng 1% kickback mula sa mga anomalyang flood control projects ang nasunog na gusali ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa Quezon City kahapon. Ito ang inihayag ni Independent Commission for Infrastructure o ICI Chairperson Andres Reyes Jr. matapos matanong ni Senate President Tito Soto kung ano ang nasa loob ng DPWH office na nasunog kahapon. Sinabi naman ni DPWH Assistant Secretary Melody Villar na ang nasunog na gusali ang Regional Office ng DPWH Region 4B kung saan ginagawa ang testing ng mga materyales tulad ng semento at bakal. This is actually Region 4B, the Regional Office 4B of the DPWH. 4B. Yes, Your Honor. Mindoro. Ito po yung dito po ang site ng testing materials ng DPWH na mga suppliers like semento, mga bakal. Dito po tinitest. So, we are looking into it already. Pero ito po yung testing site. Testing site. Wala mga dokumento ron? Of course, meron po, Your Honor. Ayon naman kay Reyes, batay sa naging testimonya ni dating DPWH Bulacan Assistant District Engineer Bryce Hernandez, mayroong 1% na voucher na ibinibigay sa naturang testing office ng DPWH. With due respect to that office, as per testimony of witness Bryce Hernandez, there is 1% for the testing office of the DPWH. Per voucher is 1%. Thank you. Mababatid na nauna na ring nabulgar sa Senado na may mga ghost at substandard na flood control projects sa Region 4B, partikular sa lalawigan ng Mindoro. 774 Balita Ngayon. Sa kaugnay na balita, nilinaw ng Department of Public Works and Highways o DPWH na walang anumang dokumento na may kaugnayan sa flood control projects ang nadamay sa sunog na sumiklab sa kanilang opisina sa Quezon City kahapon. Sa pahayag na inilabas ng DPWH, tinukoy nito na ang nasunog na gusali ay ang Bureau of Research and Standards o BRS at walang kahit na anong dokumento na may kinalaman sa nagpapatuloy na investigasyon sa anomalya sa flood control ang nakatago doon. Ipinaliwanag din ng kagawaran na ang DPWH BRS ay nakatutok lamang sa pananaliksik, pag-aaral, pilot testing at formulation ng mga polisiya ng mga proyekto ng gobyerno para sa infrastruktura. Sinabi rin ng DPWH na walang nasaktan sa insidente. Batay sa paunang investigasyon, nagsimula ang sunog makaraang sumabog ang isang computer unit sa loob ng Materials Testing Division. Samantala, komite na tungkulin na pag-aralan ang patakaran ukol sa pagsasapubliko ng SALN binuhay ng Kamara. Grace Mariano sa report. Kasabay ng pagsasapubliko sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ay binuhay ni House Speaker Faustino Boji D. III ang SALN Review and Compliance Committee ng House of Representatives. Ang hakbang ni D ay alinsunod sa probisyon ng Republic Act No. 6713 at bahagi ng kanyang pagtupad sa pangako na pag-aaralan ang patakaran kaugnay sa paglalabas ng SALN ng mga kongresista sa ngalan ng transparency at accountability. Batay sa memorandum na nilagdaan ni D, ay tatayong chairman ng komite si Deputy Speaker at South Cotabato 2nd District, Representative Ferdinand Hernandez, habang Vice Chairperson naman sina Representatives Lawrence Defensor at Romero Federico Kimbo. Kabilang naman sa mga miyembro ng komite ay sina Representatives Jose Bong Teves Jr., Maria Cristina Angeles, Wilfrido Mark Enverga, Angelo Barba at Arlene Bagao. Ang sekretariat naman ng komite ay bubuuin ng mga opisyal mula sa Legal Affairs, Legislative Operations, Administrative Departments, Office of the Secretary General, gayon din ang Committee on Rules at Records Management Service at isang kinatawan mula sa Office of the Speaker. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon.
Ipinadidiretso na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga lokal na pamahalaan ang pondo para sa pagpapagawa ng mga silid-aralan sa halip na sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Ito ay matapos mabunyag sa Senado na 22 classrooms lamang ang natapos ng DPWH sa target na 1,700 dahil mas tinutukan umano ang flood control projects. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, sa ilalim ng bagong patakaran, direkta nang mapupunta sa LGU ang pondo habang imomonitor naman ng DPWH at DepEd ang ipagsasagawa ng proyekto para sa mas mabilis na implementasyon. Magpupulong at pipirma ng kasunduan ng DPWH, DepEd at mga LGU para sa implementasyon ng bagong sistema. Hindi pwede ang mabagal kumilos. Yan ang direktiba ng Pangulo. Nakatuon na ang paningin ng Pangulo sa mga mabilis na pagsasaayos ng mga classrooms dito sa DPWH, DepEd at LGU. Ang plano rito ay ipapaubaya ang pondo sa LGU at ang pagpapatupad at pagpapagawa ng mga classrooms ay imomonitor ng DPWH at ng DepEd. Batay po sa datos, may backlog pa na 2,370 classrooms sa buong bansa. Target ng gobyerno na matapos ang 200 bago matapos ang 2025, 822 sa ikalawang quarter ng 2026 at 2,000 sa ikatlong quarter ng susunod na taon. Samantala, mataas na tiwala at kumpiyansa ng publiko sa militar welcome sa AFP. Detalye po ihatid ni Angel Garcia. Angel. Malugod na tinanggap ng Armed Forces of the Philippines ang resulta ng pinakabagong tugon ng masa survey ng Okta Research na muling nagpatunay ng mataas na tiwala at kumpiyansa ng mamamayang Pilipino sa hukbong sandatahan. Batay sa survey na isinagawa nitong September 25 hanggang 30, nasa 73% ng alon Filipinos ang may tiwala sa AFP at 73% din ang kontento sa kanilang performance. Katumbas yan ng plus 66 net trust rating at plus 68 na net satisfaction rating. Ipinagmalaki din ng AFP na malawak ang suporta ng publiko mula sa Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa NCR at Bangsamoro Autonomous Region in Matli, Mindanao. Samantala, lumabas din sa survey na 83% ng mga Pilipino ang naniniwalang napakahalaga ng pagtatanggol sa West Philippine Sea. 78% ang naniniwalang kaya ng AFP na protektahan ang bansa laban sa banta mula sa labas at 80% ng pabor sa pagpapatibay ng alyansa sa Estados Unidos at iba pang bansang kalyado. Kasunod dyan, tiniyak ng AFP na magpapatuloy ang kanilang misyon na protektahan ng mga Pilipino at ang Estado. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. Minaliit ng Malacanang ang liham ng isang pribadong individual na si John Istander o Santander na humihiling sa Independent Commission for Infrastructure o ICI na imbestigahan ang umano'y kaugnayan ni First Lady Liza Araneta Marcos kay Maynard Ngu na sangkot ngayon sa maanumalyang flood control projects. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, walang basihan ang pawang mga hearsay lamang ang nilalaman ng liham ni Santander at wala ni anumang ebidensya o indikasyon na magdadawit sa unang ginang. Inihalin tulad din ni Castro si Santander sa isang nuisance candidate. Unang-una po ay ang isang nagpamigay o nagbigay ng letter of sentiment. Kung di tayo nagkakamali, ito ay nangangalang John Santander. Para siyang isang nuisance candidate na parang binigyan ng pera para bumili ng suka at isinabay ang pagbibigay ng letter of sentiment para dalhin sa ICI. Kung inyo makakahalubilo muli ang isang John Santander, maaari po ba niyong itanong sa kanya kung alam ba niya ang mandato ng ICI? Alam naman natin ang mandato ng ICI ay mag-imbestiga ng mga maanumalyang flood control projects at mga infrastructure. Sa nabasa natin, at alam ko nabasa niyo rin po ang letter of sentiment, wala po tayong makitang anuman na allegation patungkol sa maanumalyang flood control projects na mag-uugnay sa unang ginang.
Giit pa ni Castro, hindi napapatulan ng First Lady ang issue dahil puro sabi-sabi lamang ito na walang batayan at mistulang fishing expedition lamang ang layunin ng nagsumite. Nilinaw din ng palasyo na hindi na konektado sa gobyerno si Maynard Ngu dahil natapos na ang kanyang 6 na buwang termino bilang Special Envoy for Trade, Investments and Tourism for China noong Agosto at hindi na ito ni-renew. Samantala, tren ng Philippine National Railways may biyahe na sa Bicol. Narito ang report ni Gina Mape. Pagkatapos ng mahabang pagtigil, muling bibiyahe ang tren ng Philippine National Railways sa Bicol. Magbabalik ang biyahe ng PNR sa November 5 mula Naga patungong Lupi Viejo sa Camarines Sur. Ayon sa Philippine National Railways, tugon ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at DOTR Acting Secretary Giovanni Lopez na pabilisin ang rehabilitasyon ng mga riles at istasyon ng PNR. Ayon kay PNR General Manager Giovanni Miranda, aabutin lamang na 1 oras at 39 na minuto ang biyahe mula sa Naga hanggang Lupi Viejo. Mas mabilis kumpara sa halos 2 oras na biyahe sa kalsada. Layunin ng pagbabalik operasyon na maghatid ng mura, ligtas at maayos na transportasyon sa mga residente ng Camarines Sur. Magkakaroon ng 3 biyahe bawat araw papunta at pabalik sa rutang Naga-Lupi Viejo. Magsisimula sa 15 piso hanggang 75 piso ang regular na pamasahe habang may diskwento para sa mga estudyante, PWD at senior citizens. Hinihikayat ni GM Miranda ang publiko na makipagtulungan sa pagpapatupad ng mahigpit na seguridad upang matiyak ang ligtas na operasyon ng tren. Ako si Gina Mape ng DWWW774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Gina Mape. 774 Balita Ngayon. Ang ating po oras, 3 minuto bago mag alas 7 ng umaga. Kami pa rin po ang iyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako po si Kenny Gacosta. 774 Balita Ngayon. Metro News. Metro News. Sa atin namang Metro News, nilamon ng apoy ang residential area sa Malabon City na umabot sa Task Force Alpha ayon sa Bureau of Fire Protection o BFP. Nagsimula ang sunog alas 4:48 ng hapon sa Banal na Cruz, Sitio 6, Barangay Katmon. Itinaas sa unang alarma ang sunog bandang 4:49 ng hapon, ngunit 5:41 ng hapon ay umabot na ito sa Task Force Alpha. Sa BFP alarm level, ang Task Force Alpha ay nangangahulugang nakapinsala ng 144 na kabahayan at higit sa 24 na fire trucks ang kinailangang i-deploy at ang District Fire Marshal na ang in charge sa response sa sunog. Ganap na 9:47 kagabi na idiniklarang under control na ang sunog. Isang residente naman na nakaranas ng hyperventilation habang isang bumbero ang kinailangang gamutin makaraang kagatin ng aso habang rumiresponde sa sunog. Dinala naman ng Malabon LGU ang mga apektadong residente sa Katmon Evacuation Center para sa agarang tulong. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Narito na ang update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan ng piso kontra dolyar ay nasa 58 pesos and 18 centavos. Nasa 67 pesos and 52 centavos naman ang palitan ng piso kontra euro. Habang ang British pound ay nasa 77 pesos and 78 centavos. Palitan naman po ng piso kontra Saudi Real ay nasa 15 pesos and 51 centavos. Habang ang Japanese yen ay nasa 38 centavos. Lotto results. Lotto results. Update naman po tayo sa resulta ng Lotto. Ihatid po sa atin ni Jonah Bakiran. Jonah. Narito na ang mga lumabas na winning combination sa Grand Lotto 655 na binola kagabi October 22, 44, 22, 2, 42, 26 at 39, kung saan walang nanalo ng 29,700,000 pesos na premyo. Ang bola naman sa Mega Lotto 645 ay ang 5, 25, 10, 4, 8 at 42. Kung saan walang maswerteng nanalo ng 20,724,724 pesos and 80 centavos na jackpot prize. Ako po si Jonah Bakiran na nagsasabing huwag lang umasa sa bola, tumaya sa buhay para maka-jackpot ka ng tagumpay. Maraming salamat, Jonah Bakiran. Science and Technology. Science and Technology. Para sa ating Science and Technology News, rare species ng halaman muling nadiskubre sa Masungi Geo-Reserve matapos ang mahigit 100 taon. Detalye ihahatid ni Rosemay Miranda.
Muling nasilayan ng isang uri ng halaman na huling namataan noong 1890s. Nadiskubre ang Hexacumloheri clock, isang species na itinuturing na extinct o nawala na sa Masungi Georeserve sa Baras Rizal, 130 taon matapos itong unang kolektahin ng Swiss botanist na si August Loher noong 1895. Ito ay kinumpirma sa isang pag-aaral na pinamagatang Notes on the Poorly Known Hexacumloheri clock and the Key to the Philippine Species of Hexacum na iniakda ng mga siyentipiko mula sa University of the Philippines Diliman at Philippine Normal University at ilimbag sa Philippine Journal of Science. Nakadokumento sa pag-aaral ang unang verified sighting ng Hexacumloheri sa mahigit isang siglo kasama ang mga kauna-unahang larawan ng halaman sa natural habitat nito. Ang Hexacumloheri ay isang mycoheterotrophic plant na nangangahulugan na kulang ito sa chlorophyll at ganap na nakadepende sa isang symbiotic relationship sa fungi para sa nourishment o isang napaka-hindi pangkaraniwang katangian sa mga species ng halaman. Inihayag ng mga mananaliksik na sina Jason Mansibang, Lawrence Jacob Alterado, Aaron Gabriel Espinosa at Erwin Blancaflor na ang Masunchi Georeserve ang kasalukuyan tanging kilalang lokasyon kung saan nag-e-exist ang species na ito sa wild. Ang Masunji Georeserve ay isang protected conservation area at ecotourism destination na kilala sa mga nakamamanghang tanawin at kakaibang limestone formation. Tahanan ng mahigit 400 species ng flora at fauna, ang lugar ay puno ng buhay kabilang ang mga ibon, unggoy, butiki, ahas at ang pambihirang Jurassic plant na tumutubo lamang sa ilang bahagi ng Luzon. Bukod sa mayamang ecotourism, nag-aalok din ang Masungi ng maraming aktibidad tulad ng kanilang beginner-friendly na Sunrise Trail. Manatiling may kaalaman sa agham at teknolohiya sa gitna ng pagiging moderno ng ating mundo. Ako si Rosemary Miranda ng DWWW Shate 4 Ultimate Music Radio. Maraming salamat sa iyong Science and Technology News, Rosemary Miranda. Lifestyle News. Lifestyle News. Sa atin namang lifestyle news, isang Muslim-friendly na travelog ay nilunsad ng Department of Tourism. Natali po ihatid ni Mika Fajardo. Mika. Inilunsad ng Department of Tourism o DOT ang Muslim-Friendly Travelogue of the Philippines na isang 3-volume publication na nagpapakita ng kagandahan, diversity at pagiging inklusibo ng bansa sa pamamagitan ng lente ng Muslim-Friendly Travel. Ayon kay Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco, ang travelogue ay isang gabay at roadmap para sa pagtanggap sa mundo ng may paggalang, init at pag-unawa. Sa pamamagitan nito, aniya matutuklasan ng mga bisita ang mga makasaysayang lugar na nagdiriwang ng mga shared heritage, mga culinary experience na kinikilala ang mga halal at Muslim-friendly offerings, at destinasyon na idinisenyo upang itaguyod ang kaginhawaan, kaligtasan at mabuting pakikitungo para sa lahat. Ayon pa sa DOT, dadali ng travelogue ang mga mambabasa sa isang makabuluhang paglalakbay sa pamamagitan ng pananampalataya, kultura at Muslim cuisine. Tampok sa Volume 1 ang malalim na ugat ng Islam sa pamana ng bansa at mga komunidad, habang ang Volume 2 ay naglalaman ng mga destinasyon, accommodations at itineraries na idinisenyo para sa kaginhawaan at paggalang sa kultura, at ang Volume 3 naman ay naglalaman ng mga halal at Muslim-friendly na Filipino cuisine na ginawa ng mga kilalang Muslim chef mula sa Mindanao. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW Shate 4, your ultimate music radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Para sa ating music trivia, ngayong petsa na ito, October 23 taong 1976, nanguna sa US Billboard Hot 100 ang awiting If You Leave Me Now ng American rock group na Chicago. 2 linggong tumagal sa number 1 spot ng US Billboard Hot 100 ang awitin. Nanguna rin ito sa iba pang mga music charts sa iba pang mga bansa gaya sa UK, Australia, Ireland, Canada at Netherlands. Ang If You Leave Me Now ay isinulat ng bassist na si Peter Cetera at bahagi ng 1976 album ng banda na may titulong Chicago X. Ang awitin ay nirecord ng grupo noong March hanggang April 1976 at nirelease naman noong July 30 ng parehong taon. Ang If You Leave Me Now ay nanalo rin sa 1976 Grammy Awards bilang Best Arrangement Accompanying Vocalist para sa arranger na si Jimmy Haskell at sa producer na si James William Gursho, at nakuha rin ng awitin ang Best Pop Vocal Performance by a Duo, Group or Chorus Award. Nakakuha rin ito ng nominasyon bilang
bilang Record of the Year, habang noong 1978 naman, nakapagtala ang awitin ng higit 1.4 million sold copies sa US pa lamang at na-certify din bilang Gold and Platinum ng RIAA o ng Recording Industry Association of America. Balitang Kakaiba! Sa atin namang balitang kakaiba, isang lalaki sa Turkey pinagbabayad ng danyo sa kanyang dating asawa makaraang pangalan ng Chubby. Ang numero nito sa kanyang contact list. Kaya ingat-ingat kayo sa pagpapangalan sa inyong contact list. Ba't naman Chubby? Oo. Alamin natin ang detalye ng balitang kakaiba kay Doc Justin. Maganda umaga, Doc Justin. Yes, good morning mga kanyusik. Narito nating balitang kakaiba ngayong araw na ito. Inatasan ng korte ang isang lalaki sa Turkey na magbayad ng danyo sa kanyang dating asawa. Pakaraniang pangalan ng Chubby ang number nito sa kanyang contact list. Pangkat ng karaniwan na sa mga magkarelasyon o mag-asawang pagbibigay ng nickname sa isa't isa, pero bira lamang na ito ang nagiging dahilan ng kanilang paghiwalay. Ayon sa Court of Cassation, kailangan bayaran ng lalaki ang danyos ang kanyang ex-wife dahil sa pagpapangalan dito sa kanyang contact list bilang Tombik, nang ibig sabihin ay Turkey. Ibig sabihin sa Turkey ay Chubby. Nabunyag na Tombik pala ang pangalan ng kanyang ex-wife sa kanyang contact list sa kasagsagan ng court proceedings para sa kanilang divorce. Iginit naman ng babae na degrading at nakakasira sa kanilang marital relationship ang pagtawag sa kanyang Chubby ng kanyang mister. Matapos ang pagdinig, lumabas na may pagkakamali ang lalaki sa pagre-register sa kanyang ex-wife bilang Chubby, kaya kailangan niya magbayad ng financial compensation sa kanyang dating asawa. Ayan, ang Chubby. Ang Chubby, alam mo, minsan talagang maging sensitive tayo, ano? Minsan kasi yung iba na lumalagpas, no, sa biro or sa pagbabansag sa isang tao, lalo na kung nakabase sa physical na katayuan. Body shaming. True. Anyway, maging sensitive lang tayo. Higit sa lahat, ang mga pagpapangalan sa mga contact list ay kumbaga karapatan mo naman yan. Pero kung medyo nakaka-offend, talagang di mo rin masisisi ang taong makakabasa nito. Kita na, di ba? Okay. So, yan lang, maging sensitive. At iwasan ang anong tawag nito? Mag-violate na rin ang patano, diba? Respeto pa din. Ako, si Doc Justin. Just out ako. Thank you. Maraming salamat, Doc Justin, sa ating balitang kakaiba. Paalala yan, partner, ha? Lahat tayo gumagamit ng social media. Pag may nakita tayong hindi natin nagustuhan, katulad dong sa, kunwari, size ng katawan ng tao, ng babae, man yan o lalaki, ay huwag na pa tayo mag-comment. Kung di naman maganda, manahimik ka na lang. Totoo diba? yan. Kasi hindi nyo alam kung bakit ganun siya. Baka may pinagdadaanan. Baka may medical condition, diba? Tapos dadagdagan nyo pa, diba? So, nakakadagdag yun ng stress doon sa taong sinasabihan ninyo. Tsaka, kung ayun yung bigay sa'yo ni God din, diba? Hindi nyo dapat kinu-question, diba, yung mga ganyang bagay. Correct. So ayan mga kanyusik, bago po tayo magtapos sa ating balitaan, ito muna ang ating question of the day. Ano ba ang ating bibigyan ng opinyon sa ating talakayan ngayong araw po ng Huwebes? Huli na ba ang pagla-livestream ng Independent Commission for Infrastructure o ICI sa investigasyon nito sa anomalya ng flood control projects? At gaya po ng tanong ni dating Senate President Franklin Drilon, bakit nga ba tayo umabot
sa sitwasyon ngayon ng malawakang korupsyon. Ano po sa tingin ninyo ang kasagutan, mga ka-Newsik? Ipadala po ang inyong opinion sa ating text line 0929-321-8738 o kaya mag-comment po sa ating Facebook Live at sa ating YouTube channel. Inyo pong narinig ang mga may init na balita ngayong araw po ng Miyerkules, October 22, 2025. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako naman po si Kenny Gacosta. Napasa inyo ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Ang ating pong meron na lamang po tayong 63 days bago ang araw ng Pasko. So yan ang ating countdown for Christmas, mga ka-Newsik.